Handa ka bang gawin ang lahat, makuha lamang ang gusto mo? Handa ka bang akitin ang isang tao, mapasayo lamang ito? Nadadala nga ba sa alindog at ganda ang tunay na pagmamahal? At maaagaw mo nga ba ang isang taong gustong gusto mo kahit na itinadhana na ito sa iba? Atin pong tunghayan ng isang, naku naman, medyo nakaka-stress. Nakaka-stress para sa ating kababaihan. Ang kwento ngayong araw ng isang babaeng talaga namang ginawa ang lahat. O 'di ba? Inakit ang mga dapat akitin para lang magpatagumpayan niya ang kanyang gusto at makuha niya ang lalaking kanyang hinahangad. Tunghayan natin ang kwento ni Rica dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Sa mundo, kung hindi ka marunong lumaban, ay huwag ka na lang mabuhay. Dahil walang magiging iyo kung hindi mo ipaglalaban ito. Walang magiging sayo kung hindi ka makikipagbuno at kung hindi mo gagawin ang lahat kahit pa nga kainisan at kamuhian ka ng ibang tao. Dear Mama Mia, hello sa inyong lahat. Alam ko po na ang sulat kong ito ay huhusgahan po ng marami once mapagdesisyon na ninyo, Mama Mia, na ito ay i-ere sa inyong programa. Nadiskubre ko po itong iyong channel at program isang araw habang ako ay malungkot na malungkot dahil hindi ko nakuha ang resultang gusto ko sa isang bagay na ginawa ko pong proyekto. Matagal ko nang pinag-isipan kung gusto ko nga bang i-share itong kwento kong ito. Kung handa nga ba akong husgahan o kung handa nga ba ako sa inyong pangungutya. Pero syempre dahil marami na rin naman akong narinig na kwento dito sa inyong programa, ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na kahit kutsain o husgahan niyo ako, ay patuloy po ako na lalaban at patuloy ko pong ipaglalaban ang aking gusto. Mama Mia, ako po si Rica. Isang babaeng tinatawag nilang maganda. Opo, bata pa lamang ako, Mama Mia, alam ko nang maganda ako. Ang natatandaan ko habang bata ako noon kapag meron pong nakakakita sa akin na mga kaibigan o kakilala ng nanay ko, ay lagi po talaga nilang pinupuri ang taglay kong ganda. Ang akin po kasing ama ay half American po, Mama Mia. Hindi kami mayaman dahil hindi naman pinanindigan ng tatay niya ang papa ko. Ang papa ko po ay nagtatrabaho lamang sa isang maliit na pabrika at minimum lang po ang pasahod. Magkasama sila ng mama ko sa ganoong trabaho. Pero dahil sa apat kaming magkakapatid, ay hindi rin po ganun kakasya ang kinikita nila sa amin. Sa aming apat na magkakapatid, ako po ang nagmana sa papa ko. Palibhasa, panganay. Sabi nga nila, 'di ba? Kapag panganay, sa papa talaga magmamana. Ang ganda ko po ay talagang nakakahalina at nakakatawag pansin sa iba. Elementarya pa lamang ako ay lagi nang kinukulit ng mga taga-sami ng nanay ko na isali raw ako sa mga beauty pageant. Pero Mama Mia, ang problema ay ganda lang po ang meron ako. Hindi po ako marunong sumayaw at lalong parang boses palaka po ang boses ko kapag kumakanta. Sintunadong sintunado, Mama Mia. Yung dalawa pa naman na yun ang talagang blockbuster pagdating sa mga patimpalak sa kagandahan. Pagdating sa talento, kanta at sayaw talagang nangunguna.
Pero ano bang magagawa ko, wala ako doon. Isa pa, wala din po akong talino. Hindi po ako magaling mag-English. Makikita mo sa mukha ko na may lahi ako na parang Amerikana, pero ang bibig ko naman kapag bumuka na Mama Mia ay daig pa ang isang Pinoy na meron talagang accent tapos wrong grammar pa. Hindi ko po ikakahiya yun dahil ganun ako. Inisip ko noon, Mama Mia, bakit hindi ko na lang gagamitin ang asset na meron ako? Yun ay walang iba kundi ang aking ganda. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil mahirap lang po kami. At isa pa, mahina din po ang ulo ko kaya walang naglakas loob na magpaaral sa akin. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay maraming nagsasabi sa akin na pwede raw kaming yumaman dahil sa ganda ko. Pwede raw akong kumuha ng mga DOM o dirty old men na pwedeng sumustento sa akin. Minsan nga meron kaming kapitbahay na nag-alok sa akin na bakit hindi raw ako kumuha ng mga AFAM. Kaya lang, Mama Mia, hindi naman po sa pamamaliit ng mga Pinay na nakapag-asawa ng mga AFAM na matatanda, pero sa akin po talaga ay hindi ko kaya yon. Hindi ko po kaya na makisama sa isang matanda alang-alang lamang sa pera. Yes, oo, gustong-gusto kong yumaman, pero gusto ko rin naman na maging masaya ang puso ko. Inisip ko noon maghahanap na lang ako ng binata na mayaman na pwedeng magkagusto sa akin. Kaso lang, Mama Mia, sa palengke po ako nagtatrabaho nung una. Kitendera po ako sa pwesto ng kaibigan ko sa palengke. Kaso, kahit na maraming nanliligaw sa akin doon, wala namang mayaman na napapadpad sa palengke. Siguro dahil mga kasambahay naman nila ang namamalengke para sa kanila, 'di ba? Baka nga may personal chef pang mga yon. Kaya tuloy ang mga nanliligaw sa akin kung hindi kargador sa palengke ay yung mga tindero din na katulad ko. Naiinis nga ako noon, Mama Mia. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko pwedeng sayangin itong ganda na meron ako. Dapat makuha ko ang gusto ko. Nagkaroon naman ako ng mga boyfriends na medyo may kaya naman at may trabaho. Kaso lang, Mama Mia, lahat naman sila ay hindi seryoso. Lahat naman sila ay ganda lang ang habol sa akin. Ganda at katawan. Pero syempre, hindi ako pumapayag na wala akong makukuha sa kanila. Makukuha nila ang katawan ko pero may kapalit ito. Binibilhan nila ako ng kahit na ano. Cellphone, mamahaling bag, at mga groceries para sa pamilya ko. Ngaso lang wala talagang matitino sa mga lalaking ganon. Kaya wala rin nagseryoso sa akin at wala rin naman akong sineryoso. Hanggang sa meron akong naging isang boyfriend, Mama Mia, na akala ko nung una ay may kaya kasi meron pong magarang sasakyan. Sikat na sikat nga ako noon sa mga kapitbahay namin nung minsang sinundo niya ako. Ang ganda-ganda kasi ng sasakyan niya, pang mayaman. Ako naman, nung sumakay ako doon ay feeling ko doon niya ako. Ang bango-bango ng sasakyan. Halatang halata mong mayaman ang may-ari nito. Kaya naman, napabilis din ang pagkuha niya ng matamis kong oo noon. Akala ko nga ay naka-jackpot na ako, Mama Mia. Pero hindi pala. Isang araw, natuklasan ko na hindi pala sa kanya ang sasakyan na yun, Mama Mia. Isa lang pala siyang hamak na driver ng sasakyan na yon at ang amo niya ay isang matandang babaeng merong malaking katungkulan sa isang malaking opisina. Galit na galit na galit ako sa kanya noon. Gusto ko ngang gasgasan yung kotse para kahit papaano ay makaganti ako sa kanya at mapagalitan siya o masisante ng amo niya. Pero nahuli niya ako nung akmang gagasgasan ko na yon.
Rika, wag naman ganun. Wag mo namang gawin sa akin to. At ano, swerte ka? Nakuha mo ako? Ha? Kasi akala ko sa'yo to eh. Hindi ba pwedeng mahalin mo ako kahit na wala akong ganitong sasakyan? Ungas ka ba ha? Alam nga namang sayangin ko ang ganda ko sa'yo. Hindi ka na nga kagwapuhan, manloloko ka pa? Hoy, bayaran mo ako ha. Hindi pwede na ganun-ganun lang. Naikama mo ako tapos ganun lang? Rika naman, wala akong pambayad sa'yo. Wala akong pakialam. Kung hindi mo ako babayaran, hahanapin ko talaga tong coaching to tapos gagasgasan ko. Hindi po ako nagbibiro noon, Mama Mia. Inis at galit na galit po talaga ako dahil pakiramdam ko ay naisahan ako ng mokong na to. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay siniswerte talaga siya. Akala ko ay tuluyan na niyang tatakasan ng mga ginawa niya sa akin. Pero 3 araw lang, matapos ang pagbabanta ko sa kanya, ay dumating siya sa aming bahay. As usual, tuwang-tuwa naman ulit ang mga kapitbahay namin at puring-puri naman nila ang nobyo ko. Akala nila ay totoong mayaman talaga ito. Lagi pa nilang sinasabi sa mga magulang ko na baka eto na raw ang aahon sa amin sa kahirapan. Kaya lang, alam ko na ang totoo. Kaya naman, pangit ang pakikitungo ko sa kanya sa araw na yon. Ano ba naman yung mukha mo, Rika? Andyan yung boyfriend mo sa labas. Pero kung makasimangot ka naman, sabi ng mama ko. Che, paalisin niyo yung sinungaling na yan. Ano bang sinungaling? May ibang girlfriend ba yan? Hindi lang po yun. Yang sasakyang dinadala niya, hindi naman pala sa kanya. Ang tapang-tapang manligaw sa akin. Napaka feeling rich, hindi naman pala sa kanya yan. Harapin mo na at tapusin mo na yung relasyon ninyong dalawa, sabi ng mama ko. Nung hinarap ko siya ay may iniabot siya sa akin na isang paper bag. Ano yan, suhol? Di ba sabi mo, bayaran ko yung panluloko ko sa'yo? Eto na. Ano yan? Eto lang ang meron ako eh. Regalo pa sa akin ng tita ko to galing ibang bansa. Nung tinignan ko yon, Mama Mia, ay isa pong napakagandang camera. Alam ko mamahalin ito. Alam ko na more than 6 digits po ang camera na ito. Mahal yan ha. Tinanggap ko ang regalong yon. Pagkatapos ay pinaalis ko na siya. Uy, bakit mo naman ako paaalisin? Akala ko ba ayos na tayo? Ayos na tayo as in quits na tayo. Pero dahil quits na tayo, wala nang mangyayari sa atin at wala na tayong relasyon simula sa araw na to. Malis ka na! Bagsak ang kanyang mga balikat na umalis sa amin. Pagkatapos nun ay pinicturan ko yung camera na yun, Mama Mia. Iniisip kong ibebenta ko ito para naman magkapera ako. Kaya lang, sino lang ba naman ang mga friends ko sa Facebook? Wala naman po ako mga friends na mga mayayaman. So wala ring kahit na sino na makaka-afford ng presyong nilagay ko doon sa post ko. Balak ko na sana noon, Mama Mia, na ang camera na yun ay ibibenta ko na lang ng mura. Kaya lang, isang kaibigan ko ang nag-message sa akin. Tinanong niya kung camera ko raw ba yun. Sabi ko, oo. Alam mo bang ang ganda-ganda niyan? Alam mo kung ako sa'yo? Mag-umpisa ka na lang kayang maging photographer. Kesa naman, habang buhay kang magiging tindera dun sa palengke. Hindi naman ako marunong mag-picture-picture na ganyan. Madali naman na lahat ng bagay ngayon. Nasa YouTube na lahat ng tutorial. Manood ka kasi. Mama Mia, tinanong ko siya kung meron ba siyang mabibigay sa akin na racket kapag marunong na ako. Oo naman. Meron akong maraming kakilala na mga wedding coordinators. Pwede kitang i-refer sa kanila. Alam mo namang host ako, 'di ba? Sabi ng kaibigan ko.
O sige ha, recommend mo ko ha. Oo, basta aralin mo. Tapos, mag-save ka na rin ng mga magiging portfolio mo para maipakita ko dun sa mga boss ko. Kaya yun ang ginawa ko. Nag-aral ako ng photography. Buti na lang Mama Mia at meron naman pong memory card na malaki yung binigay sa akin na camera nung ex ko. Kahit na wala po akong pinag-aralan, ay nagawan ko po ng paraan na magpagawa ng peking diploma. Oo, Mama Mia. Pineke ko po ang diploma ko pero inaral ko naman kung papaano ang matinong pagtitake ng pictures. Hanggang sa napasok nga ako sa mga events bilang freelance photographer. Maganda naman po ang kitaan. Hindi masyadong malaki pero ayos na rin kumpara doon sa palengke. Hindi ka pa mamamaho at syempre may makikilala ka pang mga mayayaman. Mama Mia, hindi pala basta-basta ang kaibigan ko bilang isang wedding host. Magaling pala ito at marami palang kumukuha sa kanya. At dahil sa kanyang koneksyon ay napalawak ko rin ang pagtatrabaho ko. Marami na po akong nagiging kliyente. Meron na rin akong mga ka-tie up na mga organizers. At marami po akong naging racket. Mama Mia, dahil sa may pera na ako ng paunti-unti, ay naaalagaan ko rin ang sarili ko. Eh di, mas lalo tayong gumanda, di ba? Mestiza, mapayat, matangkad, at merong mapanuksong mga mata at ngiti, at meron ding malaking hinaharap. Kung tutuusin, sabi ng kaibigan ko ay pwede raw akong papasang modelo. Kaya lang, hindi ko maintindihan kung bakit wala pong kumukuha sa akin. Sa totoo lang, mas maganda pa nga ako minsan sa ibang mga modelo dyan eh. Kaso, walang agent na kumukuha sa akin. Kaya napermi ako sa pagiging freelance photographer. At dahil sa marami na po akong nakikilala, Mama Mia, ay mas natutunan ko po kung paano gamitin ang aking katawan at alindog para mas lalong makuha ang mga gusto ko. Oo, nagkaroon po ako ng maraming karelasyon at ka-fling. Marami na rin po akong nakukuha mula sa kanila, Mama Mia. Pero kung tatanungin niyo ko kung may sineryoso ba ako kahit isa, wala po. Kung may seseryosohin man ako, sisiguraduhin ko na yun ay ang may pinakamakapal na pitaka at may pinakamagarang kotse at bahay sa kanilang lahat. Hindi po kasi ako naniniwala sa pag-ibig. Oo, alam ko na totoo ang pag-ibig, Mama Mia, pero ako po sa sarili ko, sinabi ko talaga na hinding-hindi ako mag-aasawa dahil sa pagmamahal na yan. Alam ko kasi, Mama Mia, alam ko na hindi ako mapapakain ng pagmamahal. Gaya na lamang ng ama at ina ko. Pareho silang mahirap na nagpakasal, kaya mas lalo silang nahirapan nung nagkaroon sila ng pamilya. At ayokong maranasan yon. Ayoko po ang nakikita ako sa nanay ko na umiiyak minsan dahil halos wala na siyang mapakain at mapabaon sa amin sa eskwela. Ang gusto ko, dahil sa ganda at alindog ko, ay magiging madali at maginhawa para sa akin ang buhay. Para sa akin, Mama Mia, ang pag-ibig ay overrated. Ang pag-ibig ay emosyon lamang na kaya namang kontrolin at kayang baliwalain kung kinakailangan, lalo na kung sikmura na ang kalaban. Para sa akin, isang laro lamang ang lahat ng ito. Isang game na kung saan ay panalo ka, basta ikaw ang huli niyang naiisip bago matulog at nakukuha mo ang mga material na bagay na kailangan mo. Kahit pa nga, may iba siyang kahawak kamay sa umaga. Oo, Mama Mia, natutunan ko pong kumapit sa mga taong at sa mga lalaking may kaya. Natutunan ko po na kahit may mga girlfriend sila,
Pwede akong pumatol basta makukuha ko ang gusto ko. At diyan na nga nagsimula ang lahat. Isang araw ay nagkaroon ako ng isang malaking sideline. Meron po akong kakilala na nagkakagusto din sa akin na photographer. Magaling po siya at meron nga po siyang office sa kanyang photography business, Mama Mia. Meron siyang isang napakalaking kliyente at kinakailangan niya ng maraming photographers. Malaki kasi talaga ang event na yon. Halos 300 tao ang imbitado. Isang engagement party ng isang mayamang-mayaman. Parehong mayaman yung engaged couple. Itago natin sila sa pangalang Carla at Miguel. At dahil nga may gusto sa akin ang kinuha nilang photographer, ay kinuha din niya ako. 7 kaming photographer lahat para sa gabing iyon. Ako ang napili nila na lumapit-lapit sa couple at mag-picture-picture. Siguro nga, Mama Mia, dahil na rin sa angkin kong ganda. Dahil na rin presentable ako sa lahat ng mga bisita. Kaya ako yung nakakalapit sa mga pinakamayayaman na bisita at syempre pati na rin doon mismo sa engaged couple. Formal, elegante at punong-puno ng mga taong pasosyal ang event na yon. Bagay, Mama Mia, na talaga namang gustong-gusto ko. Halos kumikinang noon ang mga mata ko sa nakikita ko sa kanilang lahat. Alam kong designer lahat ng mga suot nila. Mula sapatos hanggang sa kanilang mga hikaw. Mama Mia, ang gagara ng kanilang mga damit. Inisip ko noon, paano kaya kung ako ang magsuot ng ganong uri ng damit? Siguro ay napakaganda ko talaga. Pero ang pinaka nakapukaw ng atensyon ko noon ay walang iba kundi yung groom-to-be. Si Miguel. Nung una ko siyang nakita, Mama Mia, ay napatingin agad talaga ako. Hindi lang basta-basta tingin, kundi titig na titig ako sa angkin niyang kakisigan. Ito yung uri ng lalaki na nakikita mo lamang sa mga pelikula at nababasa mo sa mga nobela. Matangkad, guwapo, matalino at sobrang yaman. At ang ganda-ganda pa ng katawan. Perpektong Adan, ika nga ng iba. May dating, lalaking lalaki at halata mong alfang-alfa. Tinitingala siya ng marami, Mama Mia. At oo, sa unang pagkakataon na nasilayan ko siya, ay hindi ko ipagkakaila sa inyo na siya na ang tipo kong lalaking mapapangasawa. Kasi mayaman siya at gwapo. Halatang magiging kontento ako kung siya ang makakatuluyan ko. Tinitignan ko siya buong gabing iyon, Mama Mia, na para bang akin siya. Na para bang hindi siya ikakasal sa ibang babae. Na para bang ako yung bride niya para sa gabing iyon. Nagtagpo ang mga mata naming dalawa. Ilang segundo lang yon, pero sapat na yon, Mama Mia, para malaman kong may nagsisimula ng laro sa pagitan naming dalawa. Magandas yung kanyang magiging asawa. Maganda si Carla, Mama Mia. Kitang-kita mo sa kutis na halatang galing sa isang maganda at mayamang pamilya. Napakaputi at napakakinis. Matipid ngumiti. Alam mong mahinhin, pero alpha woman din. Alam mong galing sa isang prestihiyosong angkan. Pero hindi rin naman pahuhuli ang ganda ko. Oo, hindi ako mayaman, pero alam kong nakakaakit ang ganda ko. Kapag nga dumadaan ako sa harap ng kanilang mga bisita para mag-picture-picture, ay may mga iilang mga lalaking nakatitig pa sa akin. Minsan iilang babae din.
Minsan napapansin ko din na may mga babaeng hinahampas pa ang mga partner nila dahil tingin ng mga ito sa akin, Mama Mia. Hindi rin naman kasi nagpahuli ang pormahan ko sa gabing yon. Kahit pa masasabi natin galing Divisoria lang yon at hindi naman po designer, ay bagay naman yun sa akin. Halter top na dress na above the knee ang haba. Tapos itim pa yon kaya litaw na litaw ang aking kaputian. Itim kasi ang pinasuot para sa amin ng mga suppliers. Samantalang pastel colors naman para doon sa mga bisita. Mama Mia, sa ilang segundong pagtatagpo ng mga mata naming dalawa ni Miguel ay nakita ko po na naakit siya sa akin. Kaya naman Mama Mia, simula sa gabing yon ay tinanong ko na ang lahat tungkol kay Miguel dun sa main organizer noong kanilang engagement, na siyang magiging organizer din para sa kanilang magiging kasal. Naging mga kaibigan ko na rin kasi sila kaya malaya silang ikinukwento sa akin. Galing daw talaga sa isang mayamang pamilya itong si Miguel. Isa raw siya sa mga namumuno ng iilan sa kanilang mga negosyo. At ang kasal daw na yun, Mama Mia, ay para raw talaga na hindi na mabuwag ang merger ng kanilang kumpanya. Inisip kong parang ang talagang nasa pelikula silang dalawa ni Carla. Well, mas madali ko silang masisira dahil hindi naman pala pag-ibig ang nag-uugnay sa kanilang dalawa. Mama Mia, mas lalo tuloy akong nawalan ng konsensya noon. Dahil nga hindi pag-iibigan ang nasagap kong chismis na magiging dahilan ng kanilang pagpapakasal, ay mas lalong lumakas ang loob ko na buwagin silang dalawa. Mas madali yun. Kasi business lang, 'di ba? Kaya naman sinadya kong bumalik sa mga lugar na pinupuntahan ni Miguel. Inalam ko talaga yon dahil nagpresenta pa ako na tumulong dun sa organizer. Sabi ko pa sa kanya, Mama Mia, ay pwede rin akong maging usherette para sa kanilang organizing team. At dahil sabi niya, malaki daw ang event na yon, ay kinuha niya rin ako. Kaya naman isa ako sa mga na-assign tungkol sa paggawa ng parang storybook ng couple. At dun ko nalaman kung saan pumupunta si Miguel. Kung saan coffee shop siya umuorder, kung saan gym siya nagwo-workout, at kahit sa mga art exhibit na inoorganisa ng pinsan ng kanyang fianceng si Carla ay pinupuntahan ko din. Iba kasi itong mga mayayaman, Mama Mia. Mahilig po silang pumupunta sa mga exhibit na yan kahit na para sa ating mga mahihirap ay boring ang mga ganong activities. At tuwing nandun ako, tuwing pumupunta ako sa mga lugar kung saan pumupunta si Miguel, ay talagang iniayos ko ang buhok ko. Nagsusuot din ako ng mga masisikip na damit. Yung damit na hapit at kitang-kita ang hubog ng aking katawan. Paunti-unti din akong lumalapit sa kanya at pasimpleng tumatawa ng malambing. At tuwing magkakasalubong kami o magkakasama kami sa mga meetings para sa kanilang kasal, ay hindi ko po siya binibigyan ng pansin. Hindi ko po siya agad-agad binabati. Kasi ang mga taong ganun, ang mga taong sanay na pinapansin, ay mas napapansin nila yung mga taong walang pakialam sa kanila. Kaya naman nagpanggap ako na walang pakialam sa kanya, Mama Mia. Nagpanggap ako na hindi ko siya gusto. Nagpanggap ako na baliwala ang kanyang angking kakisigan at kagwapuhan o presensya sa akin. Pinapalampas ko siya. Tuwing nagmi-meeting ay hindi ko siya tinitignan at kay Carla lamang ako nakapokus at nagtatanong. Dahil gustong gusto ko siya na siyang maunang lumapit sa akin, Mama Mia.
Pero syempre nagpapapansin ako ng subtle lang, yung hinding-hindi niya malalaman. Pangiti-ngiti at patawa-tawa ako kunwari dun sa iba. Pero tinitignan ko siya mula sa peripheral view ko. And finally, Mama Mia, finally, nakita ko po na parang nagkaka-interest siya sa akin. Finally, nakita ko na tinitignan din niya ako. Lalo na kapag ngumingiti at tumatawa ako. Isang gabi noon, nandun kami sa isang restaurant at nagmi-meeting. Sino nga pala yung team na gumawa nung aming engagement ring? I mean, yung aming engagement party. Kayo din ba yon? Oo, kami din yun, sir. Sagot ng aming boss sa organizing team. Maganda yung mga kuha ninyo sa mga litrato Sino bang kumuha nung mga yon? Dun sa litrato namin, dun sa stage kami. Si Rika po, sir. Pakilala nila sa akin. Hi sir, Rika po. Sabi ko sa kanya. Mama Mia, agad naman din niyang pinansin ang pag-abot ko ng aking kamay. Nakita ko na para bang ngumiti siya na parang inaakit din ako. Parang magsisimula na ata ang laro sa pagitan naming dalawa ni Miguel, sabi ko noon sa utak ko. Mama Mia, nung tapos na ang meeting ay syempre umuwi na ako. Nung nasa bahay na ako ay nakatanggap ako ng text message. Nagulat ako. Nakuha niya ang numero ko. Ayon, kumagat na sa pain ko ang isdang paborito ko, sabi ko noon sa utak ko. I mean it when I said na magaganda yung mga kuha mong litrato nung party, nung engagement party. Shh, text niya sa akin. Kasi po maganda din po kayong dalawang couple kaya magaganda yung kuha ko. I wonder, maganda ka rin kaya kapag ako ang nagpipicture sa'yo? Eto na, nakikipag-flirt na siya sa akin. At halatang halata naman talaga siya. Hindi ko po alam kung ano sinasabi niyo. Sabi ko naman. Well, maganda ka. Napakaganda in fact. At mula nga sa gabing yun, ay nagsimula na ang gabi-gabi naming pagte-text sa isa't isa. Hanggang sa inad na rin niya ako sa kanyang social media account na napaka-private naman talaga. Wala pang 400 ang friends niya doon, Mama Mia. Halatang pribadong tao talaga ito. Kaya natuwa ako, kinilig at the same time. Hanggang sa hindi na lang kami nagkasya sa pa-chat-chat sa bawat isa. Nagtatawagan at nagsisend na rin kami ng emojis. Hanggang sa nagkaroon na rin kaming dalawa ng mga late night calls. Mama Mia, nagpakilala na rin siya sa akin. Sinabi na rin niya sa akin ang tungkol sa kaniyang propesyon, ang tungkol sa kanilang pamilya. Sinabi na rin niya sa akin ang mga paborito niya at mga hindi niya gusto. In short, naging more than pa po sa pagiging parte ng kanilang organizing team sa kanilang nalalapit na kasal, ang aming naging chat at usapan dalawa ni Miguel. Nalaman ko na mahilig pala siya na kumain sa steak. Mahilig siya sa mga jazz music at mahilig siya sa mga deep conversation. At mahilig din siya sa mga alam nyo na, Mama Mia. Pero sa mga sagot niya, alam ko noon na may kulang pa. Sa mga sagot niya, ramdam ko na parang may hinahanap-hanap pa siya. At yun ang gusto kong punan. Ang pagkukulang na yon ang gusto kong pasukan. Mararamdaman mo talaga, Mama Mia, na may kailangan din siya sa akin. Hindi naman niya siguro
pag-aaksayahan na i-chat at tawagan ang isang katulad ko kung wala siyang kailangan at nakikitang nagugustuhan sa akin, hindi ba? Kaya alam ko noon. Alam na alam ko, Mama Mia. Alam kong may patutunguhan at may pupuntahan ang ginagawa ko sa kanya. Isang gabi, Mama Mia, ay inaya niya akong mag-dinner kaming dalawa. Actually, hindi naman planado ang pag-aya na yon. Or siguro, pinaplano niya pero gusto niyang maging casual lang. Isang gabi ay magka-chat kami. Tinanong niya ako kung nasaan ako at sabi ko nasa trabaho pa. Kumain ka na ba? Tanong niya. Hindi pa nga nagugutom na nga ako. Katatapos ko lang ng work, sabi ko. Ganun ba? Pareho pala tayo, I'm starving. Nasaan ka? Nung sinabi ko ang lugar ko, sabi niya ay malapit lang daw siya. Sunduin na kita, sabay na tayong maghapunan. Sinundo niya ako, Mama Mia. At kahit pa gutom na raw kami, sabi namin sa isa't isa, ay pumunta pa talaga kami ng Tagaytay para doon mag-dinner kahit na halos 2 oras ang biyahe namin. Alam mo, nakakatawa tayo. Gutom na tayo pero ang layo pa ng pinuntahan natin para lang makapag-dinner. Sabi ko na para bang inosente pagkatapos naming makapag-order. Ngumiti siya, Mama Mia. Actually, hindi naman talaga ako gutom na gutom eh. Gusto ko lang magkaroon ng chance na makasama ka, Rika. Mama Mia, dun ako kinilig. Doon ko na-confirm na huling-huli ko na talaga siya at hindi na siya makakawala pa sa akin. Doon ko na-confirm na akin na talaga ang lalaking ito. Akin na at wala nang iba pa. Habang nagdi-dinner kami ay malalim ang mga naging usapan namin. Sinishare niya sa akin ang kanyang mga gusto at mga hindi gusto. Pagkatapos noon ay inayapan niya ako na mag-wine daw kaming dalawa. Iba talaga ang mga mayayaman. Hindi katulad nating mga mahihirap na beer ang siniserve. Sa kanila, wine. At syempre, sinadya ko talaga noon na malasing ng konti para naman magkaroon ng justification ang pagiging flirty ko kuno. Pagkatapos ng dinner namin at pagkatapos naming mag-wine ay nagdesisyon kaming ihatid na raw niya ako sa bahay namin. Mama Mia, habang nasa sasakyan kami ay panay pa rin ang kwento niya. Panay pa rin ang tawanan naming dalawa at syempre inumpisahan ko na ang aking pang-aakit. Pasimple ko na siyang hinahampas-hampas sa kaniyang braso. Tumatawa ng malandi. Hanggang sa makarating na nga kami sa bahay namin ay hindi ako agad bumaba, Mama Mia. Mama Mia, alam ko ang timing kung kailan ako dapat humawak sa braso niya. Alam ko ang timing kung kailan ako dapat tumingin ng malagkit sa kaniyang mga mata at kung kailan ako ngumiti. Aral na aral ko na yon. Alam na alam ko na yon sa dami ba naman ng experience ko. At pagkatapos noon, nung nasa labas na kami ng bahay namin, habang nasa loob kami ng sasakyan, ay bigla niya akong kinabig sa isang halikan. Napakalalim ng halikan na yon. Wala nang ibang nakapansin dahil tulog na rin ang lahat ng mga kapitbahay namin. Alam kong tulog na rin ang buong pamilya ko nung mga panahon na yon. Eto na to. Wala na talaga itong atrasan. Pagkatapos niya akong halikan ay pinaandar niya ang kanyang kotse. Hindi ako bumaba. Parang nagkaroon ata ng tahimik na kasunduan ang aming mga katawan. Mama Mia, dinala niya ako sa kondo niya. Doon bumagsak lahat ng loyalty at faithfulness niya sa kanyang fiancé si Carla.
Pagkapasok pa lang namin sa loob ng kanyang kondo ay maaalab na halikan na ang ginawad namin sa isa't isa. Talagang pinakita ko sa kanya ang wild side ko. Pero hindi lang purong wild side, meron ring pagka-inosente kuno. Para naman mas lalo siyang mabaliw at mas lalo siyang mahumaling sa akin. Mama Mia, may nangyari sa aming dalawa ni Miguel sa kondo niya. Sabi pa niya sa akin, kakaiba daw ako sa mga babaeng naikaman niya. Kakaiba daw ako dahil mixture daw ako ng inosente at ng pagiging wild. Ang hindi niya alam ay inaral ko talaga yun ng todo. Inalam ko talaga kung papaano yun gawin para naman wala na siyang takas sa akin. At mula noon, tuloy-tuloy na ang pagtatago naming dalawa. Tuloy-tuloy na ang pagsisinungaling namin. Tuloy-tuloy na rin ang pagtakas namin sa syudad para pumunta sa kung saan-saan para doon mag-dinner at mag-date. Siyempre, Mama Mia, may mga kakaiba din kaming trip dalawa ni Miguel. Minsan trip namin na pumupunta sa mga liblib na lugar at dun kami sa loob ng kanyang sasakyan nagpapalabas ng init ng aming mga katawan. Ang dami-daming gabi ng init na walang label sa aming dalawa. Init na punong-puno ng nagbabagang lihim. Init na punong-puno ng pagnanasa sa isa't isa. At hindi lang yun, Mama Mia. Siyempre, punong-puno rin ako ng mga regalo at kung ano-ano pa galing kay Miguel. At aaminin ko po, Mama Mia, aaminin ko na hindi lang po natatapos sa ganon ang aming pagsasama. Dahil kapag kaming dalawa lang ni Miguel, ay pinaparamdam ko sa kanya ang kakaibang kaligayahan. Mama Mia, nagiging parang PUTA po ako sa kama kapag kaming dalawa. Kapag nasa kama kami. Pero kapag magkausap kami, ay nagiging best friend niya ako. Para naman mabaliw siyang lalo sa akin. At aaminin ko po, habang tumatagal, Mama Mia, ay nagkakaroon din ako ng kakaibang damdamin para kay Miguel. Inisip ko dahil siguro si Miguel ang tipo kong lalaki. Siya ang iniisip kong makakatuluyan ko. Habang tumatagal ay mas natuto akong magiging master sa pagtatago. Nang-unfriend ako ng mga mutual friends nilang dalawa ni Carla. Tinanggal ko rin ang mga pictures sa feed ko, Mama Mia. Pero si Miguel nung mga panahon na yon ay napapansin kong nagsisimula po siyang magselos. Kaya naman sinabi ko sa sarili ko na huling-huli ko na talaga ang lalaking ito. Nasa mga palad ko na siya at napapaikot ko na nga siya dahil nagsiselos na siya, Mama Mia. May ibang lalaki ka ba bukod sa akin, ha, Rika? Ano? Maang-maangan ko sa kanyang tanong. Sabi ko, maliban sa akin, may ibang lalaki ka pa ba? Napangiti ako noon. Bakit naman ganyan ang tanong mo? Bakit? Nagsiselos ka na ba? Mahal mo na ba ako? Tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot sa akin. Pero sa paraan ng pagyakap niya, ay alam kong ako na ang binabalik-balikan niya, Mama Mia. Alam kong kahit nagpaplano silang dalawa ni Carla ng kanilang magiging kasal, alam kong ako na ang tumatakbo sa kanyang isipan. Kahit pa alam kong magkaniig sila minsan ni Carla, alam ko, Mama Mia, na ako na ang iniisip niya habang katabi niya si Carla sa kama. Si Carla naman nung mga panahon na yon ay unti-unti rin kaming nagiging close. Kasi nga, Mama Mia, ako naman ang isa sa mga pangunahing inassign ng aming boss sa organizing team para sa kanilang kasal. Siyempre, magkapareho pa kami minsan ng tipo ni Carla. Mula sa bulaklak at kung ano-ano pang mga tela.
Sabi pa nga niya, marami raw kaming taste na may pagkakapareho. Nagbiro pa nga ako nun sa utak ko. Hindi lang taste ang may pagkakapareho sa atin, kundi pati lalaki. Pero syempre, hindi ko isinaboses yon dahil mahirap na at baka mahalata at mahuli pa niya. Mama Mia, naging magkaibigan kaming dalawa ni Carla. Alam mo ba, Rika, minsan nararamdaman kong parang nagiging malayo na si Miguel sa akin. Talaga? Bakit mo naman nasabi yan? Kunwari ay hindi ko alam. Kasi parang nawawala na siya ng gana eh. Laging sinasabi sa amin ng mga magulang namin na mag-date kami ng madalas para mas lalo naming makilala at maibigan ng isa't isa. Nung una naman ay game si Miguel noon. Nung una naman ay pumapayag siya, siya pa nga ang halos nag-aaya eh. Pero napapansin ko, magdadalawang buwan na mula nung hindi niya yun ginagawa. Syempre kasi magdadalawang buwan na rin kami. Sabi noon ng utak ko. Baka naman stress lang siya. Baka naman marami lang ginagawa. Yun ang sinabi ko kay Carla kahit di naman yun ang laman ng puso ko, Mama Mia. Siguro tama ka. Siguro baka stress lang siya dahil sa mga wedding plannings namin. Mama Mia, hindi ko maintindihan pero nasaktan po ako nung marinig ko yon. Nasaktan ako, Mama Mia, nung marinig ko ang tungkol sa mga wedding plannings nila. Kahit na alam kong ako ang dahilan ng mga iniisip niya noon na parang may nagbago sa kanilang dalawa ni Miguel. Kahit na alam kong ako ang stress, ako yung sikreto. Nasaktan pa rin ako sa pag-iisip na ikakasal na nga si Miguel. Kaya naman, Mama Mia, mas lalo ko noon tuloy ginusto na agawin si Miguel. Gusto kong mawala si Carla sa kanya. Gusto kong mawala si Carla sa eksena para kaming dalawa na lang ang magpakasal at para maging maganda na ang buhay ko. Siyempre unang-una kasama ko na ang lalaking gusto ko at pangalawa alam kong aahon ng buong pamilya ko sa kahirapan kapag kaming dalawa ang nagkatuluyan. Gusto kong maging ako ang bride ni Miguel. Isang araw, Lunes noon, Mama Mia. Magkasama kami ni Miguel. Nasa motel kaming dalawa. Lunes, motel kami. Tuesday, hindi kami magkikita dahil yon ang mga araw na busy siya sa mga kung ano-anong mga meetings. Miyerkules, sa kondo naman niya. Biyernes, sa kotse niya kami nag-aanuhan. Ganun po ang routine naming dalawa. Wild, hindi ba? Parang naging kasunduan na naming dalawa ang pagtakas sa realidad. Wala kaming tawagan. Wala kaming label kung tutuusin. Walang nagsasabi ng I love you sa isa't isa. Pero Mama Mia, alam ko sa sarili ko. Alam kong nahuhulog na ako kay Miguel. Ayos lang na mahulog ka sa kanya, Rika. Total, siya naman ang lalaking gusto mo. Sabi ko noon sa sarili ko. Mama Mia, tuwing magkadikit ang mga balat namin, ay para bang ako ang babaeng dapat niyang pakakasalan. Yun ang nararamdaman ko. Tuwing hinahaplos at hinahalikan niya ako, ay parang pinaparamdam niya sa akin na yun ang magiging gabi ng aming honeymoon dalawa. Pero Mama Mia, alam ko po sa loob ko. Alam kong sa loob ko napakahirap na agawin si Miguel mula kay Carla. Unang-una, buong alta sosyedad ay alam na silang dalawang dapat na magkatuluyan. Pero Mama Mia, sinabi ko sa sarili ko, siguro nga makapangyarihan ng pag-ibig. At gagamitin ko ang kapangyarihan na ito para ako ang piliin ni Miguel. Isang gabi, Mama Mia, nakatulog si Miguel sa motel kung saan kami nagniig dalawa.
Habang nakaunan siya sa hita ko, ay kinuhanan ko siya ng litrato. Hindi ko alam kung bakit. Siguro para may ebidensya ako na akin si Miguel kahit sa ilang saglit lamang. Siguro para masabi kong sa sarili ko na naging akin din naman pala siya. Dahil nga freelance photographer ako ay lagi ko pong dala-dala ang akin pong camera. Nasa tabi ko lang ito habang natutulog noon si Miguel sa hita ko. Wala akong pang ibabang saplot. Panty lamang ang suot ko noon, Mama Mia. Kitang-kita ko na ang lips at ilong ni Miguel ay nasa hita ko nung mga panahon na yon. Ang hindi ko inasahan na yun palang careless na kilos na yon. Yung larawan pala na yon ang siyang magpapabagsak sa lahat ng pinaplano ko. Mama Mia, nagkamali si Miguel. Sinend ko sa kanya ang picture na yun bilang remembrance naming dalawa. Hindi ko alam at hindi niya rin alam kung anong nangyari. Aksidenteng naipadala niya ang picture na yun kay Carla. Dapat sana ay nag-reply lang siya sa picture ko na yun. Kasi ang ire-reply niya, I'm yours tonight. Pero, imbis na ma-reply siya sa chat ko, ay na-forward niya yon kay Carla. Kasama ang caption na I'm yours tonight. Dumiretso ito sa inbox ng fiancé niya, Mama Mia. At isang araw ay nasa pinto na ng opisina ng organizer si Carla. Nandun din ako noon, Mama Mia. Namumutla si Carla, nangangatog at lubhang nanginginig. Rika? Rika, hindi to totoo, di ba? Sigaw niyang tanong sa akin. Wala akong maisagot sa kanya, Mama Mia. Sa loob ng 5 segundong katahimikan ay naramdaman kong bumagsak ang buong mundo ko. Ewan ko ba? Ang picture na yon ay nilagyan ko pa talaga ng words bago ko ipadala noon kay Miguel. Nilagyan ko pa talaga ng pangalan naming dalawa. Kaya kahit hindi kita ang mukha ko sa picture na yon, ay nalaman ni Carla na ako yon, Mama Mia. Pero dahil po mayaman si Carla, sopistikada at may breeding, ay hindi po siya nag-eskandalo doon sa opisina. Tinanong niya lang ako, Mama Mia. Hindi lang ako nakasagot at umalis na agad ito. Pero bago siya umalis ay sinabi muna niya sa mga taong nandoon na wala ng kasal na matutuloy. Naitigil na raw namin ang ginagawa naming pagpe-prepare o paghahanda ng magiging kasal nilang dalawa ni Miguel. Mama Mia, iniwanan ni Carla si Miguel. Siguro ganun talaga ang mga babaeng sopistigada, mayayaman at lumaki na alam ang worth nila. Hindi niya pinaglaban si Miguel. Umalis siya sa buhay ni Miguel, Mama Mia. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ng pamilya niya. Umalis si Carla ng bansa. Nagbakasyon. Nakakainggit ang mga mayayaman, ano? Kapag na broken heart, magbabakasyon lang. Aalis lang. Si Miguel naman ay parang tuluyang umalis sa buhay ko. Kung hindi sinasagot ni Carla ang tawag niya, ako naman ang hindi sinasagot ni Miguel, Mama Mia. Naitigil nga lahat ng preparasyon para sa kasal. At ako ang itinuro ng pamilya nila na naging dahilan kung bakit natigil at hindi na matutuloy ang kasalan. May isa kasing kaibigan si Carla na nakakaalam ng lahat at siyang nagkuwento ng lahat
sa kapatid ni Carla. Ako ang sinisi ng lahat kasi pinaalam ng kapatid ni Carla sa buong organizing team na ako yung umahas sa fiancé ng kapatid niya. Naging usap-usapan ako sa mga group chats ng mga organizing teams at mga group chat ng mga photographers, Mama Mia. Sa social media, pinag-uusapan at pinariringgan ako ng mga kaibigan ni Carla, pati na rin ng mga iilan sa mga babae na nasa organizing team o nasa event organizing business na nakakakilala at hindi nagkakagusto sa akin. May nag-PM pa nga sa akin gamit ang isang dummy account, Mama Mia. Isa kang kabit, ahas, walang konsensya, immoral. Pero Mama Mia, hindi naman ako nasaktan sa mga sinasabi nilang yon. Wala pong nakaabot sa puso ko sa mga sinasabi nila. Alam nyo ba kung saan ako higit na mas nasaktan? Si Miguel, Mama Mia. Hindi man lang niya ako pinagtanggol at hindi man lang niya ako ipinaglaban. Akala ko pa naman dati ay matutuwa siya once matapos na ang relasyon at engagement nilang dalawa ni Carla. Pero hindi pala. Hindi pala siya matutuwa, Mama Mia. Akala ko kapag wala na si Carla sa eksena ay ako na ang pipiliin ni Miguel, pero hindi din pala. Nagtagal pa kami ng ilang linggo pero hindi na siya katulad ng dati. Tahimik na si Miguel, malayo ang tingin. Para bang pinipilit na lang niya ang sarili na mahalin ako. Dahil wala na siyang kakampi nung mga panahon na yon. Ultimo, mga kaibigan niya ay pumanig kay Carla. Pati nga pamilya niya, Mama Mia, ay halos itakwil na si Miguel dahil sa ginawa niya kay Carla. Ramdam ko noon. Ramdam kong napipilitan na lang si Miguel na makisama sa akin. Ramdam kong hindi niya kayang mahalin ako, Mama Mia. Isang araw, nagising ako nang wala si Miguel sa tabi ko. Nagmadali akong lumabas noon, Mama Mia, sa kanyang kondo dahil akala ko iniwanan na niya ako. Pero paglabas ko ng kwarto ng kondo niya ay nandun pala siya at nakaupo. Nilapitan ko siya. Rika, pasensya ka na. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa tong sitwasyon nating dalawa. Sabi niya, Mama Mia, habang bagsak ang balikat at nakayuko. Kitang-kita sa itsura niya na hindi siya masaya. Nawala yung tikas ni Miguel na dating lubos kong hinahangaan. Hindi ba iniwanan ka na niya? Hindi ba hindi ka na niya pinili pa? Ako ang kasama mo, Miguel, oh, sabi ko. Tumango siya. Oo nga, ikaw. Pero alam mo namang hindi ikaw ang mahal ko, 'di ba? Ano? Di ba hindi mo mahal si Carla? Di ba napipilitan lang kayong dalawa na magpakasal para sa inyong mga kayamanan at sa inyong pamilya? Oo, aaminin ko yun ang unang dahilan kung bakit kami magpapakasal ni Carla. Pero na-realize ko, Rika, na sa loob ng ilang buwang pagsasama namin ni Carla, ay natutunan ko siyang mahalin at pahalagahan. Sorry, pero hindi ikaw ang mahal ko. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay tumayo siya at pumunta sa banyo. Wala na akong nagawa pa. Paano ko pa ipaglalaban ng isang taong hindi naman ako ang tunay na gusto? Hindi naman ako desperada. Oo, totoo na mahal ko siya. O totoo na pinangarap kong maipakasal sa isang katulad niya. Pero, paano naman kami kakasal kung ayaw niya, 'di ba? Kaya naman nagkusa na akong umalis sa kanyang condo unit. Hindi ko na inantay pa na lumabas siya ng CR. Umalis ako nang walang paalam sa kanya, Mama Mia. Tapos na siguro bilang closure ang kanyang mga sinabi sa akin.
Mula noon ay wala na akong narinig pa mula kay Miguel. Binura ko na rin ang cellphone number niya sa cellphone ko. Bilinak niya rin ako sa lahat ng social media accounts niya dahil hindi ko na siya ma-search pa. Walang paliwanag, walang paalamanan. Gaya kung paano kami nag-umpisa, biglaan. Biglaan ring nawala ang lahat sa aming dalawa. Sa lahat ng mga gabing ako ang pinili niya, Mama Mia, akala ko noon ay jackpot na ako. Pero sa huli kahit anong ganda ko, kahit anong galing ko, kahit anong pag-aaral ko kung paano siya paligayahin, hindi pa rin pala sapat ang lahat ng yon. At huli na nung malaman kong totoo pala ang kasabihan, kung paano mo siya nakuha, ganun din siya mawawala. Ginamit ko ang katawan ko, ang alindog ko, ang diskarte at ang tukso para maagaw siya. Pero hindi ko naisip na ang mga lalaking madaling maagaw ay ang mga lalaking madali rin palang mawala. Mama Mia, tinatapos ko na dito itong kwento naming dalawa ni Miguel. Nawa ay may natutunan ng inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po. Lubos na humahanga sa inyong programa, Rika. Isa na namang babaeng ginamit ang kanyang kagandahan para makapang-akit ng ibang lalaking may nagmamay-ari na pero sa huli ay hindi rin naman nagtagumpay. Charot lang. Anyways, Rika, maraming salamat una sa lahat dahil sa pagbibigay mo ng pahintulot para i-ere itong iyong kwento dito sa ating program. At nawa po talaga ay natutunan mo na ng husto ang iyong leksyon at nawa ay mapatawad mo na rin ang sarili mo at mapatawad ka na rin ni Carla sa mga ginawa mo sa kanya at sa kanilang relasyon ni Miguel. Pero sa totoo lang, kung nakikinig man ngayon si Carla, which is very impossible dahil sabi nga niya mayaman itong si Carla. Pero kung aabot man itong kwentong ito sa kanya, dahil alam kong may nakakakilala sa kanya ngayon na nakikinig, na maaaring i-share ito sa kanya. Well, Carla, masasabi ko lang, you dodge a bullet. Oo. Nakaiwas ka sa isang masamang bala. Nakaiwas ka kay Miguel. Kung tutuusin ay pwede kang magpasalamat dito kay Rika. Kasi si Miguel, hindi niya na-realize agad ang halaga mo. Hindi niya na-realize agad na mahal ka pa lang niya. Kinailangan pa niyang magkamali, kinailangan pa niyang sumiping sa iba ng paulit-ulit. Bago niya mapansin at bago niya malaman ang tunay mong halaga. Kaya you dodge a bullet. Sana makahanap ka ng lalaking nararapat para sa'yo. At sa'yo naman, Rika, ikaw dapat ang pinapayuhan at binibigyan ko ng opinion dahil ikaw ang letter sender. Pero anyways, para sa'yo, Rika, nawa ay hindi mo na ulitin ang mga ginawa mo. Nawa ay hindi ka na maglaro ng damdamin ng iba. Wala namang problema kung gustuhin mong maging mayaman. Kung gustuhin mong makapag-asawa ng mayaman para umangat sa hirap, walang problema doon. Di ka namin huhusgan doon. Buhay mo doon, katawan mo yon. Pero sana, on the process of doing so, wala kang ibang masasaktan at wala kang babaeng masasagasaan. Maraming salamat ulit sa pagbabahagi mo ng iyong kakaibang kwento dito sa ating programa. At syempre sa mga nakikinig ngayon, please do like and share this video para naman maraming matutunan sa ating program at sa kwento ni Rika ang iba nating mga tagapakinig. At syempre, nawa po ay nag-subscribe na kayo dito sa ating channel. At pagkatapos nyo mag-subscribe ay mag-click na rin kayo ng notification bell para lagi po kayong nanonotify sa tuwing meron tayong bagong upload na nilalabas. Please, don't prove I'm right. Charot. Paki-subscribe po, please. And tulungan nyo akong abutin ang ating pangarap na 100,000 subscriber by the end of this year. At syempre, hindi po ako magsasawang magpasalamat para doon sa mga hindi rin nagsasawang suportahan tayo, hindi rin nagsasawang mahalin tayo,
Nako, thank you sa inyo, sa mga subscriber natin at sa mga hindi nagsiskip ng ads. Thank you very much. Hello, ako kay Elizabeth Lagunday. Maraming salamat. Lady Grace, thank you sa'yo. Raisa. Hello, ako kay Aksa Heliana, kay Gail Easy, kay Rosana Crisostomo, kay Christy Carpentero, maraming salamat. Hi din ako kay Gladys Bakbak, thank you very much sa iyong pakikinig. At syempre, hello rin ako sa ating suki naman, all the way from Rizal. Binangonan Rizal, maraming salamat sa inyong lahat. Liza Beliocelio, hello sa'yo. Rosita Benavides, maraming thank you. Hi din ako kay Freaky0407, kay James Soriano, kay Elena Lynn, maraming salamat. Kay Merchie Vlog Bukalig, kay Jenny Aguilar, Maureen Tugab, kay Gimaras Girl, Roslyn Caraballo, kay Puriza Tagiwalo, maraming thank you. Hi din ako kay Jenny Birin, kay Rowena Bernisto, at syempre sa lahat ng ating tagapakinig na hindi nagsasawang tayo ay mahalin at suportahan. Maraming salamat po sa inyo. Kung meron po kayong sariling kwento, please do not hesitate to share that to us. Mag-email lamang po kayo, mamamiyacdo 0317@gmail.com. That's MAMAMIAZDO0317@gmail.com. Malakas na po ang ulan dito sa amin kaya tatapusin ko na po ang kwentong ito. Maraming salamat po ulit. Ako si Mama Mia, hanggang sa muli. Bye-bye! Ingat po kayo. Mwah, 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 mwah.